hapon po pala sa inyong lahat. Ah, Welcome to Beauty and Wellness presentation. Next po. So, welcome to the world of endless charms. So, yan po yung infinite good health, infinite beauty, infinite success, and infinite financial freedom. Next. Po yung ano ko. Ay, wait lang ma'am. Okay. So, ito po pala ang ating opisina po ay matatagpuan sa Civic Prime Building sa Civic Drive, Philinvest Corporate City sa Alabang, Muntinlupa. So, ito, makikita nyo po, nandiyan po yung opisina po natin. Nasa tapat lang po yan ng Festival Mall. Okay? So, during pandemic, dyan na po yung opisina natin nag-umpisa. 7 years ago until now. Okay? Next. So about sa legalities, kumpleto po tayo ng mga papeles. Meron po tayong BIR, SEC, FDA. Meron po tayong mga, ito po, yung barangay permit, saka municipal permit, yan. Kumpleto po tayo lahat sa mga ano. So dyan po natin mapapakita na tayo po ay legit company. Next. So, ito naman po, papakilala ko po sa inyo ang CEO, ang President and CEO of Infinite Nine Philippines, si Dr. Lisel Porgosa. Isa po siyang Doctor of Medicine in Family and Immunology. So, International Med School of Integrated Medicine, isang registered nurse, at graduated po siya ng Electronic Communication Engineer and Doctor of Humanity. Next. So, ito po yung ilan sa mga credentials niya. So, graduated the medical school as magna cum laude. Yan. So, napakatalino po ng ating CEO. So, nung nag-exam po siya sa INVEX, yun po yung International Board Exam, siya po ay top 2 noon with a score of 96%. So, siya po yung President and CEO ng various companies din, ng RiboFirm, Tree Enterprises Incorporation noong 2016 to 2018 at Heat Beauty Philippines Incorporation from 2015 to 2016. So, meron po siyang 10 years experience in the multi-level marketing industry. Yun. So, kaya alam po niyang i-manage yung mga MLM company po. So, naging very successful po siya dun sa mga nakaraan niya pong MLM company. Next. So, about naman po sa mga awards and recognition, marami po siya mga awards na natanggap, like Inspirational Woman with Significant Achievement in Business Leadership, naging po siya, Certified Well-Being Partner, Philippine Institute of Naturopathic Science in 2022, Outstanding Humanitarian Service, and Saludo Excellence Award in Manila Hotel noong 2022, Natural Remedies for Cancer sa Philippine Institute of Naturopathic Science noong 2022, Improving Your Business Through Culture Health sa Harvard, USA noong 2021. So, isa rin po siyang most dynamic lady entrepreneur civic leader in 41st Consumer Choice Award. So, Great Eastern Hotel, Quezon City noong 2021. At po siya sa Leadership and Team Development International Business Management Institute Berlin, Germany noong 2020. At sa Business Leadership All Nations Convocation sa Jerusalem, Israel noong 2017 at Outstanding Filipino Entrepreneur People's Choice Award sa AFP Theater noong 2018. Next. So ito po yung vision ng company ng Infinite Nine Philippines. So help other people live a healthy life and achieve their dreams by offering excellent health products, career milestones, and life-changing values that will make significance in the global community. So ito pong ipapakilala po naming produkto sa inyo ay hindi lang po dito sa Pilipinas at pwede rin po natin itong ma-share in global
community. Next. So our mission to all distributors and employees of Infinite Nine Philippines, OPC, to get involved in promoting health awareness and exemplifying unity and values in achieving goals while taking every opportunity to grow in the company. So yun po ang mission ng Infinite Nine. Next. So ito naman po yung mga companies awards and recognition. Na-awardan po siya ng Saludo Excellence Awards noong 2022 and Best Treatment for Hypertension and Diabetes noong 2021. So ayan, maganda po yung award na yan kasi napakarami po ngayon may karamdaman na hypertension and diabetes. So ayan, makakatulong po ito sa inyo sa mga merong ganyang karamdaman. Then awarded po siya as one of the top taxpayers of Muntinlupa City. Okay, next. So ang corporate advocacy po ay may mga kapartner po siyang mga foundation na tinutulungan. Yan, kapartner po niya ang Chuchi Foundation. Yan, at ang GMA Kapuso Foundation, kapartner po natin na during pandemic yung pong ating produkto, nag-avail po ang GMA Kapuso Foundation ng halos nasa 100 boxes ng itong produkto natin at yung po yung pinapatake nila sa mga health workers during that COVID time po. So yun, during time na yon na malaki ang naitulong po nitong produktong ito. Yan, then ang ka-partner din po natin ang UNHCR. Yan, so pinapakain po natin ang nasa 100 families in 1 year. So yon, meron din po tayong scanning and consultation na yung po sa mga ilang interested na pupunta sa company at magpa-BRI scan. So yung pong ano po natin doon ay mapupunta po sa mga institution. So ito na rin po binisita po ng company ang Cavite Center for Mental Health. Yun, nagbigay po ng donation. Yun. This year. Okay, next. So, ito na po, let's talk about health. So, let's talk about our human body system. So, alam niyo po ba kung ilan system meron tayo? So, meron po tayong nasa at least 12 body system. So, isa nga po sa pinaka-system natin dyan ay ang circulatory system. Yan po ang isa sa pinaka-dominant at saka isa sa pinaka-importanteng system sa ating katawan. So, yun. Bakit? Malalaman po natin kung bakit. Next. So, ito pong circulatory system ay consist po siya ng 3 part. Yan po ang heart, ang blood vessels, at ang blood. No? So, yan po ang pinaka-consist ng circulatory system. So, ang heart po, nagpapump po yan within 60 seconds. Nagpapump siya. At ang atin naman pong blood vessels ay nasa 100,000 kilometers. Ganun po siya kahaba. Na kaya po niyang ikutin ang parang buong mundo. Ganun siya kahaba na dire-diretso po yan. So, tapos ang dugo po natin ay meron tayong 5.6 liters ng dugo. So in 60 seconds, kailangan po yung dugo na 5.6 liter ay makabalik po yan sa heart within 60 seconds. Gano'n kasi para maipump niya po, para maipaikot niya po ulit sa ating buong katawan. So paano na lang kung meron tayong mga bara-bara, di ba? Kasi may ilang mga blood vessels tayo na talagang sobrang ninipis, ganggahibla ng buhok. So kaya napaka-importante po ng ng circulatory system niyan. Okay, next. So ayan po, blood flows throughout the body in the blood vessels. So ano bang ginagawa ng blood? So siya po ang nagke-carries ng oxygen and nutrients to our organs and tissues. So siya rin po ang tumutulong na to fight infections and heal from injuries at helps remove waste and lot more. So napakalaki po ng ginagawa ng blood sa ating katawan. Kaya napaka-importante po na pangalagaan po natin 'yon. So minsan hindi natin alam, 'di ba, na nagkakaroon tayo ng maduming dugo, 'di ba? So next.
Ayan, so ito naman po ang dirty blood syndrome. So, bakit po ba tayo nagkakaroon ng dirty blood syndrome? So, dahil po yun sa lack of proper hydration. So, minsan kulang po yung tinitake natin na tubig kasi kada tao ay may certain amount na dapat i-take na tubig. So, iba-iba po yan depende sa build ng katawan. So, dumudumi ang ating dugo, isa na rin dyan ang lifestyle, di ba? Yung mga ginagawa natin na hindi tamang lifestyle, yan, nagkakaroon po tayong dirty blood syndrome. So, ang wrong diet, yan, yung mga may hilig sa mga fast food, mga packaged food, iba, yung mga, ano pa, yung mga carbonated drinks, yon. Yon, dahil po doon ay, ano, nagkakaroon tayo ng dirty blood. So, isa na rin po dyan, genetics. Yan, at isa na rin pong dyan na hindi na ilagay ay yung radiation. So, ngayon po kumaga parang bugbog na po tayo sa radiation kasi 'di ba halos yung mga cellphone natin yan so yung pala ay nakakapagpalapot din ng dugo so itong mga factors na po to ay leads to chronic dehydration that causes blood to thicken so yun po next. So ano po ba yung dirty blood syndrome? Paano po natin malalaman na madumi na ang ating dugo? So yan, pag tayo po ay low energy, na lagi po tayong nanghihina, kahit pagising pa lang sa umaga, parang low bat na tayo. At isa na rin po dyan ang anxiety. Yan, kasi isa rin po yan sa sintomas na meron tayong dirty blood. Yan. Then, ang slow healing ng pag tayo may sugat, na matagal maghilom ang sugat, so ibig sabihin madumi ng ating dugo, at pag lagi tayong may masasakit ang ating katawan, body aches, ano pa, fatty liver, di ba? Dahil sa mga maling lifestyle natin, mga maling kinakain natin, yan, nagkakaroon tayo ng fatty liver. Then, insomnia, hindi tayo nakakatulog sa gabi. Yan, isa na rin pong sintomas. At isa na rin dyan ang dark circles sa mata. Yan, makikita mo po na nangingitim ang ating mata, nagkakaroon ng eye bag. At alam niyo po ba na dyan sa mata natin ay yung blood vessels diyan ay nasa ano lang po, ganggahibla ng buhok. Yung ano natin diyan, yung mga blood vessels. Yun. Then inflammation. Siya, pag po tayo ay madalas tayo nagkakaroon ng inflammation na matagal maghilom, yan. Sintomas na yan na madumi na ang ating dugo. So, itatanong ko po sa inyo, narinig niyo na po ba na naglinis tayo ng dugo? Di ba? Siyempre, nagtututbrush tayo, naliligo tayo araw-araw, gano'n, di ba? Sa edad po natin, naglinis na po ba tayo ng dugo? Di ba? Hindi, no? Di ba? Parang wala tayong naririnig na ganyan. So, ngayon nga lang na ito pong produkto ipapakilala ko po sa inyo ay lilinisin po niya ang dugo natin. Kasi ang pagkakasakit po pala, yung inflammation na yan, yung lahat po ng sakit like arthritis, tuberculosis, meningitis, cirrhosis, lahat po ng sakit na may IS, ES at ano, ES saka ano ba, basta yung may ES lahat po pala yan ay ang pinaka po niyan ay dahil madumi ang dugo. Lahat po na may IS, ES sa huli. Yun. So lahat po ng mga sakit na ganyan. Yun lang po ang pinanggalingan dahil madumi ang dugo. Yun. So next. So ito, papakilala ko na po sa inyo ang aming po pinagmamalaki na red pine needle oil from South Korea. Yan. So ano ko lang po, no, kumbaga ipakilala ko lang po sa inyo itong produkto namin, no. So itong produkto namin ay talagang treasure po talaga yung masasabi at kumbaga ipagpapasalamat po natin na talagang nakarating po siya dito sa ating bansa. Kumbaga, yun nga, kasi nakakausap ko yung isa sa matagal na talagang bago ko nadala ang produktong ito sa bansa dito sa Pilipinas ay ano po, marami pong pinagdaanan. Kasi kumbaga parang hindi nila basta-basta yan ibibigay. Yan, talagang tiningnan nila yung credibility ni doktora bago tas yun, marami pong pinagdaanan si doktora bago talaga nakakuha po ng lisensya na madala itong produkto na ito sa Pilipinas. Yun, tapos ano pa ba? Yun, kumbaga parang noong time na yun, meron ding malalaking pharmaceutical company na gustong kumuha ng produkto na to na mas umu-order ng mas marami. 'Di ba? 'Yun ang hindi ko makalimutan. Pero dahil nakita po nila yung credibility ni doktora, so kay Doktora Lisel nila ibinigay. So meron tayong
Ang una po, binigyan ng 10 years na kontrata as ang Infinite Nine Philippines ang pinaka-distributor ng red pine needle oil sa Pilipinas. Tapos, nagkaroon na naman po ng another 25 years. Nitong November, nagkaroon po sila ng pirmahan ulit ni Berishin, yung pinaka-anak ng may-ari. So, ayan. So, kaya nga po, gusto ko rin po sabihin sa inyo na meron pong mga red pine needle oil na makikita kayo online, pero yung mismong may-ari na po mismo ang nagsabi na wag po kayong bibili online kasi hindi po kayo nakakasigurado. Yan. Okay, kasi ito pong red pine needle na to, tree ay dun lang po nanggagaling sa lugar na yon sa sa Korea, dun lang po siya sa Korea at Japan, dun lang po siya matatagpuan. Yun. So ngayon hindi natin alam yung mga nasa online na red pine needle, hindi natin alam kung anong klaseng red pine ang ginamit po nila. Okay, next. So, as early as Han Dynasty po, so ito pong red pine needle ay nakasulat na po siya sa Book of Imperial Medicine. So ano po ba yung Book of Imperial Medicine? Yung po yung lahat po ng mga ginagamit ng mga emperor na ginagamit nila as panggamot sa mga emperor ay nasusulat po diyan sa Imperial Medicine. So nakasulat nga po doon stated that the red pine needle has a specific function in curing and prevention of diseases and infection. So ito po ay ginagamit na ng mga emperor natin noong mga unang panahon pa, 16th century. Kaya proven and tested na po siya talaga. Okay, next. So, red pine needle oil. So, in ancient Greece, about 460 BC, so red pine needle oil was believed to have been used by the physicians like Hippocrates to address respiratory ailments. So, siya po si Hippocrates, siya po ang known as the father of Western medicine. So, Western medicine, yung po yung sa no, yung mga synthetic na gamot, yung po yung mga Western medicine. Yan. So, si Hippocrates po, 460 BCE, ginagamit na po niya itong red pine needle oil. Yan. Kaya, kumbaga proven and tested na po. Yan, next. So, ang pinaka-specific scientific name ng Korean red pine na to, tree, ay Pinus densiflora. So, yun nga po, sinabi ko, na it grows in the highest mountain elevations, wild forests in Korea and in Japan. So, it has been used for over 4,000 years. Ganun na siya katagal ginagamit. So, kaya yung ating pong mga ancestors ng mga unang panahon ay ginagamit na yan. So, can address 170 different health issues. Kaya sa isang capsule na po ito, nandun na po lahat. Kumbaga hindi na katulad ng mga marami po sa atin na nagme-maintain ng mga medicine, di ba? Ang dami nating mine-maintain na gamot. Kasi kada sakit, yan, iba-iba po. So ito, kayang-kaya na po niya sa isang capsule na po ng red pine needle oil, ay kayang-kaya na po niyang ma-address ang 170 different health issues. Yun. So bakit nga ba? So ito po, next. So, red pine needle oil, yan, isa po siyang nasa soft gel siya. So, ano po yan? Ang isang soft gel po, bago po makagawa ng isang soft gel, ay kailangan po ng 6 na kilo ng red pine needle leaves. Diba? Ganun po karaming leaves ang kailangan. At yun nga po, kumbaga ang proseso po niyan ay matagal, 3 years. Yung bago ko lang nalaman na 3 years po siyang pinaprocess at ang mga ginagamit po sa kanyang mga trees ay at least nasa 100 to 200 na yung puno. Hindi pwede yung mga batang puno ang ginagamit. Hindi po. Kailangan 100 to 200 years old na ang mga punong yun. So, yan. Gathered nga siya in clean environment. So, pressure wash. Extracted using an advanced multiple stage fractional distillation technology at refined to a high purity. So yun nga, parang naikwento nga rin sa akin na kumbaga itong red pine needle leaves na ito, pag merong madumi o parang gano'n, hindi siya naglalabas ng oil. So gano'n siya ka-sensitive, gano'n siya talaga ka pure itong na to, itong red pine. So next.
So, red pine needle oil, ito po yung mga important facts na kailangan nating malaman. So, categorize po siya as functional food. Hindi po siya food supplement. So, ano po ba yung functional food? Ang ibig sabihin po ng functional food ay, sinulat din kanina. Ang pagkakaiba, ayun, ang pagkakaiba po ng functional food ay food that provide health benefits beyond meeting basic nutrition. Basic nutrition needs due to their physiological active active food components, active compounds or bioactive food components. Ang food supplement naman po to supplement or enhance nutrition intake. So kaya magkaiba po 'yan. So yung functional food ay talagang ano po siya, mga nakakatulong po siya, may health benefits sa ating katawan. Yun. So, it is considered a high-risk product. So, for contamination, kasi all natural po ang ingredient at no harmful components. So, kaya pure na pure po talaga siya. So, we are the only authorized supplier of the red pine needle oil in the Philippines. Kaya kung sakali man po na may makita kayo online na nagtitinda ng red pine needle oil, eh wag po kayong o-order doon. Kasi kailangan dito lang po kayo sa company, yan, yung mga nag-invite po sa inyo, sa kanila lang po kayo o-order nitong red pine needle oil. Okay, next. Yan po yung manufacturing plant. About nasa 4 na oras na biyahe from from Seoul, Korea. So nandiyan po yung as President and CEO, si Dr. C. Yun po yung nasa right side. At yung si Ma'am Berry, yung nasa gitna po, yun po yung anak ng may-ari ng ng ano, nitong Red Pine po. So, yun po yung manufacturing plant. So, every year, may mga kasamahan po kaming mga distributor na lucky na nakakapunta po sila dyan. So meron nga po kaming this year, may mga papunta po dyan sa planta para i-inspect, mabisita nila yung manufacturing plant po ng red pine needle oil. Okay, next. So, ito pong red pine needle oil ay published na po in different literatures and data in South Korea. So, that discusses the effectivity of the red pine needle oil. So, yan. Yan po yung mga literature na talagang nabanggit na po nila na talagang very effective po ito in treating and curing disease. Yan. Okay, next. So, ang red pine needle oil ay ano po siya? May patent po siya. Meron po siyang United States patent at Europe patent. So, yan. Ito pong Europe patent na to, pwede niyo po yung i-search. Yung itong EP1013, yan, 278A1. Pwede niyo po yung i-search sa Google at lalabas po yung itong ano na to, yung pinag-aralan niya. Makikita niyo po doon na talagang kung isisirox, kung ipapaprint niyo nga daw yan, eh kumbaga isang dangkal. Ganun po siya kadami. So yung kaya ano po tayo, kumbaga sure po tayo na talagang pinag-aralan po ito, hindi lang po sa Korea, pinadala po nila sa ibang bansa, sa US at Europe para pag-aralan din, para hindi po maging bias. Yun. So, dinala siya dun sa US at Europe. And alam ko, Japan din, may patented din siya. Yun. Okay, next. So, ano po ba ang health benefits nitong ating produkto? So, it has the ability to lower high blood pressure and blood cholesterol. So, it helps strengthen the heart and the arteries. So, it is also an excellent anti-fatigue medicine. So, it is a therapeutic aid. Okay, next. So, red pine needle oil benefits, ito po. Isa po siyang blood cleanser, para po yan sa may mga diabetes, di ba? Napakarami pong may mga diabetes sa ngayon, di ba? Na nagme-maintain ng gamot nila na napakatagal ng panahon nagme-maintain, di ba? So, sa daming iniinom na gamot, ano nangyayari? Nasisira ang kidney, then yun, hanggang sa dialysis, no? So, na yan, para din po yan sa mga hypertensive, yung may mga inflammation. So, yan, lahat po kasi ng sakit, yan po ang pinakamother, nagsisimula daw po yung ang sakit sa inflammation. So, good for din siya sa oxidation, pang-age, para din siya sa aging, fungal, sa mga virus, microbes, para din sa mga bacteria. Yan, magaling din po siya sa liver. At yung cancer,
Yan, kaya yung may mga tumor, yung may mga cancers, napakagaling po nitong red pine needle oil. At ito po yung isa sa nagustuhan ko, yung atherosclerosis. So yung itong atherosclerosis, yung po yung bara-bara dito sa ating mga blood vessels yun. Di ba pag nagkaroon ka po ng ganyan, kumbaga lalo na pag nagkaroon ka ng atherosclerosis sa heart, napakamahal po niyan, di ba? Kumbaga, daang libo ang gagastusin mo para lang matanggal yan. Pero dito, kayang-kaya po yan ng red pine needle oil. Hindi nyo po kailangang gumastos ng daang libo to milyon. Yung angioplasty, di ba? Yun. So dito, murang-mura lang po. So para din po siya sa mga nerves. Okay, next. So benefits of taking red pine needle oil with vitamin E, ito po yung actual FDA results kasi ito po yung ah, ayon po sa FDA. So, 100% natural, so no artificial chemical or preservative. So, 20 times more antioxidant than vitamin C and E. So, increased energy and dramatic reduction of fatigue. So, pinapalakas niya and boost ang ating immune system. So, enhance blood circulation. So, prevent blood clotting. So, blood clotting can lead to stroke. Di ba? Yan po ang maraming number one death po ngayon hindi lang po dito sa ating bansa kundi sa buong mundo ay ang heart attack. Yan po ang number one ano yung kumbaga ano ba tawag doon? Yan number one na kinamamatay Kosok. ng mga tao, heart attack. Yan. So yan, kaya napaka-importante po na malinis natin ang ating dugo. So, yan din po, lower high blood pressure and blood cholesterol. So, promote din po siya ng longevity. So, kung gusto niyo pong humaba ang inyong buhay, mag-take lang po kayo ng red pine needle oil. Okay, next. So, yan pa, ayon pa rin sa FDA results, So, help to treat neuralgia. So, yun po yung mga nerve pain. So, yan para sa diabetes, yung mayroong high blood pressure, saka skin ailments, yung may mga katikate. Yan, yung may mga sugat. Yan, magaling po yan. Yung may mga cancer po na, yan, may mga breast cancer. Meron po kami dito na, si Sir Kin, yung tita niya, may breast cancer na talagang, nagsusugat na. Yung pong ating red pine ay talagang nilalagay po sa sugat. Yun, naghihilom po siya. Ganon. So, helps to lower high blood pressure and blood cholesterol. So, help to increase blood circulation and prevent blood clotting. So, importante po yan, no? So, strengthen blood vessels and detoxify the body. So, it is an excellent antioxidant and anti-fatigue supplement. So, pag nagte-take po kayo nito, malakas po ang inyong katawan. Yan, hindi kayo mapapagod. So, can help cure malignant tumor. Yan, kayang-kaya niya kung yung mga tumor. So, it can make 5 viscera stable without hunger and can extend the life for more years. So, yan, kung may mga kakilala po tayo na may mga cancer, yan, mga tumor, yan, kwento po natin about dito. So, continuous intake of red pine needle with exercise, it can keep your life young with anti-aging effect. Okay, next. So, red pine needle oil. So, bakit nga po ba ganyan yung magagawa ng red pine needle oil? Ito po yung pinakasikreto niya. Kasi ang red pine needle oil ay contains po niya ngayon, hindi na po siya 307 essential nutrients. Di ba? So, bihira po yung ganyan na may 300 essential nutrients, 307. Kasi ang alam ko po, ang isa sa pinakamataas din ay ang wheatgrass, nasa 100 po yun. Then ang malunggay, nasa about 100 din ang nutrients noon. Pero ito, sa red pine needle oil na to, nasa 300 na po. So, kung kumbaga yung may mga maraming iniinom na gamot nga po, so ito, isa na lang ang iinumin nyo. Kasi nandoon na po lahat. Yan. Tapos, kumbaga, di ba nasanay tayo, di ba? Dati po yung mga supplement na iniinom natin, di ba? Pinagsasama-sama po nila yung iba-ibang fruits and di ba, mga herbs, pinagsasama-sama nila para dumami yung nutrients. Kasi marami pong ganyan, di ba, yung mga dati natin Pero ito po hindi na kailangan gawing na gano'n na pagsama-samahin ng iba-ibang mga fruits o mga herbs para lang dumami, di ba? Ito lang pong red pine needle oil ay contains na po niya ang 300 essential nutrients na.
O, di ba? Kumbaga, ano siya, napakaganda po nito talaga. Okay, next. So, bakit nga po ba? So, ayan, dahil sa, ito po yung mga, ilan sa mga nutrients na contain. So, meron po yung routine. Ang routine ay para sa anti-aging, so para sa high blood pressure, may lysine. So, nire-reduce ang intoxication. So, may arginine, intermediates of urea cycle, may alanine, composition of pantothenic acid, may leucine, methionine, provides methyl acid. Meron din siyang glutamic acid, the matrix of amino acid transfer. Yan po. Next. Yan. So, meron po siyang pycnogenol sa effective antioxidant, high blood pressure para sa may mga arthritis, diabetes, heart disease. Yan, ito po yung nakita ni Sir Alan na pangtanggal din ng mga bara-bara, yung pycnogenol na yan. So, para sa may mga arteriosclerosis, may mga cough, asthma, sa enlargement, may mga prostate. Yan po yung sangkap na pycnogenol ang makakatulong doon. So, meron din siyang histidine, good for may diabetes, sa may mga infants, may mga sakit na infants development, yung EAA infants development, yan, may mga gastric ulcer. So, cysteine, para yan sa parent of hematopoietic inhibitor reduction reaction. So, phenylalanine, para sa blood sugar boosting. So, ang proline, components of collagen, yan, may collagen na po siya. Ang isoleucine, para sa diabetes at EAA. Ang theoronine, para sa mga diabetes, EAA, nutrition enhancement. So, napakarami po itong mga nutrients na ito ay, di ba, para sa may mga diabetes. Yan po ang napakaraming may sakit sa ngayon. So, ito makakatulong po ito sa inyo. Okay, next. So ano pa ba? So merong aspartic acid. So yan, pang detoxification, facilitation of liver function, recovery from fatigue, and central role in metabolism. Merong serine, component of phospholipid, tyrosine, yan, such as thyroid, para sa thyroid hormones, may valine, para sa blood sugar boosting, may glycines, stabilized vitamin C, precursor of the overall metabolism. Yan, yung glycine. Ang tryptophan naman ay EAA, reduces intoxication. Yan. So, and others, meron pa others, tonic acid, ischemic acid, kinic acid. So, ito, di ba? Itong mga ano na to, kumbaga, never heard natin, di ba? Hindi natin naririnig yung mga yan. Kaya nga, sabi nga nung isang taga-UP na, yung mga content daw po nito, parang never heard niya. Ganon. Okay, next. So, terpene. So, meron po kasing pinakaapat na main ingredients itong red pine, no? Yan, ipapakilala ko po nga sa inyo itong apat na main ingredients, no? Isa dito ay ang terpene. So, ang terpene, siya ay high na anti-inflammatory kasi lahat po ng pagkakasakit ay nagsisimula sa inflammation. Yun. So, it helps remove plaques in our blood vessels. Napakagaling po niyang pagtanggal itong terpene ng mga plaques, mga dumi-dumi, mga bara-bara dito sa ating mga blood vessels. So it regulates cholesterol and triglycerides. It helps remove gallstones in our body. It helps regulate blood sugar and glucose level. And it helps dilate blood vessels walls. Yan, talagang ito ang pinakaano po ng terpene ay nakaan po siya sa mga blood vessels, nililinis na talaga. Eh, ang blood vessels natin, di ba gaano siya kahaba? Nasa 100,000 kilometer. Yan. So, ito naman, yan, ang ating blood vessels. So, di ba, kaya napaka-importante ng terpene. So, next na isa sa pinaka-importante ay ang routine. So, ano po ang routine benefits? Yan po ay top-rated na anti-inflammatory. Napakagaling po niya sa mga inflammation. So, increases collagen, napakataas ng collagen niya. So, para sa anti-aging, fight aging ang routine. So, nilo-lower din siya, lowers blood cholesterol, increases vitamin C absorption, so help prevent stroke and heart attack. Yan, di ba? Yan ang napaka number one cause of death, ang stroke and heart attack. Di ba? So, tinitreat po niya ang osteoporosis, kaya magaling din ito sa may mga sa buto natin, no? And autism. Yan, ang routine ay magaling po siya sa may mga autism. Okay, next. Yan. So, ang pangatlong mga po ay ang amino acid. So, ito po ay
Ang contain po na amino acid nito ay nasa 29 amino acid. Yon. So ano po ba ang nagagawa ng amino acid sa katawan? Ito ay for muscle building, nire-repair niya ang organs. Ito ang heart, liver at pancreas. Hindi ko makalimutan na nung sinabi dati ng doktor na yun nga, yung kidney nga daw ay hindi na siya nare-repair. So ayan, at least yung heart, liver at pancreas ay nire-repair niya. So, para po siya sa healthy hair, skin, and nails, para sa blood enzyme and cholesterol. So, help weight loss. Pag uminom po kayo nito, ay papayat po kayo. So, enhances memory and learning. So, ito po ay, yun, naalala ko po yung sabi ni doktora na yung ibang mga gamot ay hindi nakakapasok sa ating brain, yung blood-brain barrier. So ito ay nakakapasok po itong red pine needle oil sa ating brain. So magaling po ito sa may mga yan, Parkinson's disease, mga Alzheimer's, yan, para maging sharp din ang ating memory. So nire-regulate din niya ang regulate and balance hormones. Yan, meron siyang insulin, cortisol, adrenaline, and HGH. So neurotransmitter, so meron siyang serotonin, endorphins, dopamine, melatonin, and GABA. Yan po. Para sa happy hormones. Okay, next. Ayun. So ito po yung ikaapat na component, ang nitric oxide. So ang nitric oxide, pinoproduce po yan naturally ng ating katawan, no? So one of the most important molecules for the blood vessel health, yung nitric oxide na yan. Naalala ko nga po, dun sa previous company ko, meron silang produkto na merong nitric oxide. So yun po yung pinakamahal nilang produkto dahil meron siyang nitric oxide. Ito kasama na po, di ba? Dito sa red pine needle oil. So anong nagagawa po ng nitric oxide? Siya po yung vasodilator. So ano ba yung vasodilator? It relaxes the inner muscles of your blood vessels. It increases blood flow at it lowers blood pressure. So siya po yung nagpapalaki ng ating mga blood vessels, di ba? Kasi habang tumatanda, nagkakaedad po tayo, yung blood vessels natin ay nagkakaroon ng bara, di ba? Medyo umaano siya, lumiliit na siya, ganun. Yon. So, yan po yung magagawa ng nitric oxide as vasodilator. Okay. So, yun po yung apat na main component. Yan. Yung apat. So, sabihin ko po, yung po yung terpene, rutin, amino acid that contains ng 29 amino acid at ang nitric oxide. Okay. Yun po yung apat na main component. Okay. Next. So, yan. So, pag po kayo ay nag-take nito, makakaramdam po kayo ng mga recovery reactions, no? Kaya wag po kayong matatakot kasi ibig sabihin nun, nagkakaroon na po kayo ng healing. Pag nakaramdam na po kayo. So, it is normal to experience some recovery reaction while detoxifying kasi nililinis na yung ating katawan, dinidetoxify. So, yung bad and good cells, kumbaga parang nabubulabog sila. Kaya makakaramdam kayo ng mga healing reactions. So, the more toxins, the more recovery reaction. The more toxins kasi tayo, iba-iba tayo, di ba? So, kung mas marami ang toxins sa inyong katawan, mas grabe po ang mararamdaman yung recovery reaction. So your body working hard to rid itself of impurities, tinatanggal niya ang mga toxins, ang mga parasites, and any imbalance, and to heal itself from inside and out. So much like having a fever is a sign of your body is fighting infection. So pag po pala kayo ay nilagnat, habang nagte-take kayo nito, wag po kayong matatakot. So sign pala yun na ang inyong katawan ay pinapight niya yung mga infection. So, your detoxification program is working pag nakakaramdam na po kayo ng mga healing reaction. So, experience symptom means healing is on its way. Yan, pag nakakaramdam na pala kayo ng mga healing reaction, papunta na kayo sa kagalingan. So, a disease is cured only after the body felt the pain. So, kailangan pala talaga nating maramdaman yung pain bago tayo gumaling. Ayan. Okay, next. So, body recovery reaction, ano po ba yung ilan sa mga body reaction, no? So, body is undergoing detoxification. So, yun, minsan makakaramdam tayo ng joint or muscle pain,
extreme ang fatigue and restless, pagod na pagod tayo, yan, magkakaroon tayo ng sinus congestion, diarrhea, arthritis, aches, mood swing, cramps, pains, insomnia, anxiety, nausea o mahihilo, new phobias, yan. So, skin eruption, cold, flu, strong emotion, minsan galit na galit tayo, despair, fear, ganun pala, makakaramdam din pala tayo ng ganun, no? And headache, believed to be caused by the build-up of toxins in the blood. So pag tayo pala sumasakit ng ulo, yung pala ay dahil sa may mga toxins tayo in the blood. Yan, kasi naramdaman ko yung ganyan nung nag-take ako ng ganyan, sumakit yung ulo ko. So fever, usually low grade and chills. Yan, nagkakaroon tayo ng fever at frequent urination. Yan, madalas tayong umihi. So, bababa din po yung blood pressure. So, wag po kayong matatakot. Pag naramdaman nyo po itong mga to, kaya po sinasabi namin dito pa lang sa presentation para at least alam nyo po, hindi po kayo matatakot. Yan, okay, next. So, tips for dealing with body reaction. Ano po ba ang gagawin natin pag nagkakaroon na tayo ng body reaction? So, see, this is a sign of progress and healing. So, isipin po natin na ano po to, sign po to na papunta na tayo sa healing. So, ang gagawin natin, drink lot of pure, kung may kukuha po kayo ng pure alkaline ionized water. Diba? So, rest and relax as much as possible, magpahinga. So, get minimum exercise daily. At least mag-exercise po tayo, no? Pag habang nagte-take tayo nito. So, lots of sunshine. So, ito nga po yung sinabi ni Doktora na sa ating may mga edad, at least ang kailangan natin ano pala 'yon, ang sunshine pala sa umaga, yung pala ay para sa mga bata lang. 'Yon. So ating sa mga edad at least 10 a.m. to 3 p.m. Yung po yung time na doon tayo magpaaraw, pero 15 to 20 minutes lang. Kasi yung na naa-absorb ng ating katawan. Yung pala sa umaga ay para lang sa mga bata. So yun ang talagang isa sa dapat na maano natin. Sabi ko dapat tandaan yun. 10 a.m. to 3 p.m. So, breathe more consciously and deeply. Inhale, exhale. Yan, maganyan po kayo. So, use aromatherapy oils for aches. Yan, pag kayo nakakaramdam ng mga healing process, yan, mag-ano lang po kayo ng Lipua, Amazing Herbs, Touch of Pine, at Touch of Gold. Meron pong ganyang produkto ang company, no? So, avoid refined processed food. Iwasan po natin ang mga packaged food, ang mga processed food. Ayan, yung mga instant food. Ayan, bawas muna tayo. At least, ang kainin lang po natin yung mga talagang mga raw food, mga gulay, ganyan po, no? So, don't increase the dose of red pine needle oil. Pag nakakaramdam na kayo ng ganyan, huwag itataas ang dosage, ano lang po. Ile-lessen lang po natin para at least yan. Pero wag po nating tatanggalin. So remember why you are going through the healing process. Pag nararamdaman niyo po yan, ano na po kayo, yan po ay healing process. So, yan po ang tatandaan natin. No? Next. So, red pine needle oil. So, it is a work in progress, not magic. Hindi po siya abrupt, no? At least bigyan niyo po ng 6 months na ma-detoxify ang inyong katawan, no? Hindi po 'yan pag nag-take kayo ng na tanggal na lahat kasi progress po 'yan eh. Kumbaga inipon po natin yung mga toxins, mga parasites, yung mga impurities natin sa katawan, di ba? Years natin yan. So hindi po 'yan abrupt na pagka-take mo, wala na agad. So at least bigyan mo po ng 6 na buwan na mag-take ka po nito para at least yan po kasi may yan. So may kasi yan eh. Una, ganyan po kadami yung natin, yung mga toxins sa katawan, no? So in 3 to 6 weeks, so works as it triggers all the toxins to come out from the body pag 3 to 6 weeks pala. So pag naka 2 months ka na, then nag-start na pala to expel the toxins out of the body pag naka 2 months ka nang nakakapag-take. So pag 3 months na, it slowly decreases the toxins in size and number. So medyo kumukonti na yung mga toxins sa ating katawan. Pag 4 na buwan, so decreasing more toxins. So no? Kumbaga bumababa na yung mga toxins sa ating katawan. So in 5 to 6 months until they are all gone. So kaya ngayon naalala ko din yung sabi ni Doktora na pag nag-take ka niyan within 6 months, kumbaga protected ka na ng mga ilang taon. Yan, protected ka lang ng ilang taon kasi natanggal mo na yung mga toxins sa katawan mo. So yan, kumbaga
protected ka na ilang taon na malinis na ang immune system ganyan. So ang pag-take po nito at least 30 minutes before meal. Doon niyo po So magde-depends 'yon sa inyo pong health problems kung ilan ang sa unang mga linggo kung ilan ang ite-take niyo po sa isang araw. Depende po sa kalagayan po ng kung ano pong mga karamdaman meron kayo, no? Yan. So next. So will I experience all of this? So yun ang katanungan. It depends on the amount of the toxins in your body. So yan, congratulations, you're on your way to healing. Pag ikaw ay nakakaramdam ng mga healing reactions. Next. So red pine needle oil. Isa po siyang gift from God, di ba? Regalo po siya. Kumbaga, binigyan tayo ng Panginoon ng red pine needle oil na merong 300 essential nutrients, di ba? Regalo po yan. Kumbaga, yun naikwento ng mga nakarating doon na pag nandoon ka daw sa lugar na yun, mararamdaman mo daw na may isang lugar daw doon na malakas daw yung energy. Ganon, na talagang may energy daw sa lugar na yon, yung mga nakapunta na kinuwento ni Jen Pelayo. Yun, natandaan ko yon. Kasi sila yung mga nakapunta na doon. So, treasure of human health. Sa po siyang treasure. Yan, di ba? So, napakaswerte natin. Di ba itong treasure na ito na 4,000 years na ginagamit sa Korea ay nakarating dito sa atin. Di ba? Mas maswerte tayo kasi ito nga pong red pine tree ay nila yan, national tree ng Korea, and ano po siya. Basta po siya, very importante itong red pine needle tree sa kanila. Talagang inaalagaan po nila yan. Yun. So, secret of longevity, yan. Yan po yung sekreto ng mga emperor. Kaya mahaba po ang kanilang buhay. Ito po ang sekreto nila na ginagamit na nila nung unang panahon pa. So, maswerte po tayo. Itong panahon natin na mga 2000 ay nakarating po itong red pine na ito dito sa Pilipinas. Hindi po sa lahat ng buong mundo merong red pine. Yun po yung talaga, kaya ganun na lang po ito pinapahalagahan. So ito pong red pine ay food of the gods. Kasi noong mga unang panahon ay mga emperor lang po, yan, mga empress ang gumagamit nito. Hindi po siya pwede sa mga ordinaryong tao sa Korea. Yun, kasi napalibasan, nasa kabundukan nga po yun, so sila lang po ang gumagamit niyan. So nito lang, nakita ko nga dun sa video na inumpisahan lang siya noong 2001, kung hindi ako nagkakamali, na igawin siyang capsule. Pero mo, 2000 lang siya. Kasi dati, nung unang 2001, nung unang panahon, ay nilalaga lang po yan. Nila, gano'n, ano. Pero ngayon, noong 2021 lang, 2001, ay na, nila, na ginawa nilang capsule. Yan po. Okay, next. So, yan. Okay. Hanggang dun lang po. Thank you. So, thank you. So, as to person invited you for more details. So, yan. Meron po kami YouTube channel. Yan po yung YouTube channel namin. No? Mag-subscribe na lang po kayo. So, hanggang dito na lang po ang aking presentation. Next na. Okay.